Hi Virgo, April 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po mula sa cards. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Ngayong bagong buwan ng Abril, Virgo, message, guidance, advice para sa taong maaring makapakinig ngayon. Virgo, hindi natin pipigilan kusang umaangay. 9 of Pentacles reverse. Virgo, April, ayun o. Add pa tayo. Live na live tayo sa FB. Alam ko hindi nyo nakikita yung ilang cards. Huwag po kayong mag-alala. Mapapanood nyo rin naman ito. Upload natin to, guys. Virgo, April 2025. Anong mensaheng gabay ang kailangan marinig ng taong ito? Madami, pero hindi natin pipigilan. The 9 of Pentacles po ay narito. The 5 of Swords. Reverse, 5 and 5. 5 of Pentacles. Queen of Pentacles. The Justice card. The Hangman. The 6 of Pentacles. And the 10 of Swords. Okay. So, yung pinakasalita, unang-una, the Justice card, yung hustisya na hinihintay ng ilan sa inyo ay hinahanap yung pagka-balance ng ilang sitwasyon nang walang pagkasobra or pagkakulang. Andito naman. Okay? 5 and 5, may ilang changes ako nakikita. Mas merong pagkakalma or payapa, i-claim natin yan. Especially kung meron kayong ilang tensyon. Tayo ay general reading, Virgo. Tensyon na naramdaman na or mararamdaman pa lang ngayong bagong buwan ng Abril. Could be about your work, career, na may kaugnayan rin sa money. Okay? Parang baka dito kayo merong ilang worry. Pero aking ulitin, inuna ko na, merong justice. May ibabalanse nyo ang ilang sitwasyon sa mas merong pagkakalma. Kumaga matatanggap nyo yung deserve nyong peace of mind. Kahit pa, parang alabo niyan moonshot ngayon. Kasi ito, the 10 of Swords, I will be honest, merong parang ilang, hindi lang pag-aalala, may ilang talagang bumabaon dyan. Kita mo, may 10 espada dito na nakadagan sa'yo na hindi yan madali. Okay? Pero, maybe this is a reminder, a message na kailangan mong marinig, Virgo, ngayon na kakayanin mo to. Alam ko, madaling sabihin, hindi lahat ay kakayanin, pero kakayanin mo. Oo. Kasi nakikita ko dito na malalagpasan mo eh. Hindi mo pa man yan maarok sa iyong sarili na kaya mo. You have to stay positive. Yes po. If ever mag-apply na ito'y may kaugnayan po sa pera. Okay. 9 of Pentacles. The Queen of Pentacles ay narito. Maharap mo to. Maring merong parating, merong papasok na income, sumasang-ayon si Kuya. May balita, impormasyon, may suporta na may patungkol sa pera. Yes po. Or ngayon pa lang, baka nag-apply na para sa ilan. Meron na ba kayong natanggap? Kung hindi pa, parating na yan. I-claim na natin. Okay. Wag lang kayong mainip. Wag lang kayong mainip. The Hangman. Kalma, chill lang. Iangat nyo ito lahat sa kanya. Lalo pa sa mga pagkakataon na kung ito'y natagalan talaga, mayroong dahilan kung bakit. This time, maaaring umangat na yung dahilan na yon. Mas mauunawaan nyo kung bakit yun nagtagal. Lagi nating isipin na sa huli, meron talagang dahilan at ang dahilan na yon ay para rin po sa yung higit na ikabubuti. Hindi man agad-agad ay inyong maarok. Maarok? Kung ano yung parang mahirap paniwalaan or parang hirap tanggapin for some of you. Balance. 6 of Pentacles, meron ng pagbibigayan akong nakikita. Meron ng give and take. Okay? Or halimbawa, sa mas practical, meron kayong hinihintay na kabayaran talaga. Reversal po ang enerhiya, pwede itong mag-apply sa iyo mismo or sa ilang tao sa iyong paligid. Pagkakautang ba ito? Sumasang-ayon ang doggies. Maipaparating, matatanggap, masisettle. I-claim natin yan. Okay.
Ano pa bang ma-add natin? Umaangat kasi rin dito yung inyong mga katatagan. Opo, may solusyon. May healing din ako nakikita. Kung nag-apply na po na meron kayong nakatensyon, or merong conflict, may ilang problema, life in general, napaka-normal, humaharap tayo sa problema. Ito po, again, pwedeng mag-apply sa inyo mismo or sa ilang kapamilya, malapit sa iyong puso, katrabaho, nangailangan, at ikaw ang nariyan, o ikaw ang mangangailangan, at merong someone. In short, hindi ka dito nag-iisa. I see support. Opo. Meron ako nakitang commitments or interactions, paggamit, pag-angat ng iyong boses, may suporta. Ayan. Other messages. Since balance na, for some of you, meron bang travel? It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel, umaangat din siya dito right now. Oo. Pwedeng ito ay may kaugnayan. Could be about your business, trabaho, work, or for pleasure. Baka isang indikasyon din to, no? Kasi, ayan, umangat kanina, umangat din kung nakapakinig kayo sa mga Leo, the Ten of Swords. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Baka ito kailangan yung i-balance, kita mo, para siyang nag-yoga. Pahintulutan nyo ang inyong mga sarili. Listen to your body, guys. Sa part na ito, kayong higit na makapagsasabi. Lalo pa, kung meron kayong ilang struggle ngayon sa ilang sektor ng buhay na hindi madali. Deserve nyo rin, okay? Ang magpahinga ng makahinga sa ilang sitwasyon. I feel that April will be quite busy. Busy month ito para sa inyo, Virgo. Na ang ganda. Kasi dyan naangat yung pagiging productive talaga, yung blessing of work. So, hindi kayo mawawalan. Na ang ganda. Pero, syempre, balance pa rin daw po. Justice Card, tulungan na, note to self din kay Moonchild ito. Tulungan na walang pagkasobra tayo or pagkakulang. Pahinga rin pag may time. Okay? All good, Virgo. Claim natin, positive lang tayo na merong progreso. Mas merong kaalwanan ngayong buwan ng April 2025 para sa inyo. Hi Libra, April 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo para sa bagong buwan na ito ng April para sa mga Libra na maaring makapakinig ngayon. Anong guidance, advice na kailangan yung marinig sa taong ito? Anong parating sa iyo ngayong bagong buwan? Message? April 2025, Libra, kamusta ka? Anong ganap? Anong parating? Mensaheng gabay. Hindi natin pipigilan, guys. Kumpol na sila. Bibihira yung kumpol na ganito, pero isa-isay natin. The Eight of Cups, Reverse. The Queen of Cups, Reverse. Five of Cups. So, meron mang ilang reversal cards. Hindi po ibig sabihin ay hindi na agad okay. Four of Cups. Okay, so nag-highlight dito agad-agad ang sektor ng inyong mga emosyon o relasyon. Relationship-wise, life in general, family, personal relationship, friendship, kahit pare-pareho kayo ng sign as a Libra, magkakaiba po ang bawat isa. Judgment card, Knight of Swords, add pa tayo ng dalawa. Seven of Wands, seven. The Eight of Wands. Actually, during kapag ganitong, asa na ba tayo? Aries season, astrologically, nag-highlight ang inyong mga 7th house of relationship, partnership, marriage, no matter what your relationship status, single ka pa man. Okay? Kaya ito, umaangat dito sa baraha mo, sobrang mag-a-apply ang emosyon at protection, the Seven of Wands. Kung hindi to something na, ay Moonchild, wala naman yung aking isipan pa. Wala yung focus ko sa love life ngayon. Napakalawak po ng 7th house, 7 of Wands. Pwede itong mag-apply, sabi ko sa inyo, sa relasyon or partnership, business, or trabaho. Kung meron kayong specially matatawag na partner in life, partner in crime, partner in business, baka sa kanya mag-apply ito. Okay? Ulitin ko, andito ang proteksyon. May pagtutulungan. May pagsapi.
Hindi. Parang balance, okay? Balance. Or maybe ito yung pinaka-advice bilang Libra, you're all about balance. Higit nyo sanang pagtibayan yan or paangatin ngayong buwan. Kasi yan yung pinaka-susi. Maaring pinaka-susi para higit kayong maiwanan ng proteksyon ng universe. Sa ilang gusto nyo pang goal or ma-achieve sa buhay, career, relationship. Patuloy na merong susubok, patuloy na merong nanlalaban mula dito sa ilang pagsubok ng buhay. Hindi kayo sumusuko. Or maybe yun nga po yung pinaka-advice, huwag sukuan yung ilang ganap na ito. Or ilang gusto niyo pang nakikita na kayo sa hinaharap, yung ilang future plans nyo or ilang priorities. Yes, maaring may ilang changes. I will be honest. May hugot kasi emosyon na ang ating nakikita dito. Depende sa itinatakbo ng inyong relationship if ever talaga ito ay may kaugnayan sa kapareha. Okay? Kung hindi nagsasabay ang ilang sitwasyon, palamig lang muna. Maaring tinitest ang inyong pagsasama ngayong buwan. Kung paano nyo pangahawakan itong ilang agenda na hindi kagaanan. Pero ito aking uulitin, for some of you, malalagpasan. Pawang test. Parang itetest ang mga faith nyo sa isa't isa. Or andito yung maaring focus or higit kayong hilahin ng inyong atensyon sa inyong mga kapareha. Okay, may bago. I see fresh starts, new beginnings, the judgment card. Mas merong liwanag. Or merong balita na parating sa inyo mula dito sa ilang maaring naging kabagalan or ilang natagalan, impormasyon. Kung meron talaga kayong hinihintay, maaring ngayon dumating yun. Opo. I feel na may pagkaseryoso, may pagkamalalim. You will take your relationship more seriously ngayong buwan. Naganda. Kung kayo nasa dating stage pa lang, get to know each other first, hindi magiging okay. Andito nga yung protection eh. Ayan, sumasang-ayon. Ang ilang ingay, patawarin, daytime tayo ngayon. Pero, especially sa mga nagde-date pa lang, okay? Kilalanin mabuti ang bawat isa. I mean, hindi magiging okay, pero kasi astrologically right now, Aries, si Venus, the planet of love, attraction, beauty is currently in retrograde at nasa sign niya ng mga Aries. And nag-highlight dyan again ang inyong 7th house. Hindi magiging okay ang taong ito or ang takbo ng relasyon, pero very important na kilalanin mo na ang bawat isa. Do not make major or big decisions when it comes to love, especially this month. Pag nilay-nilayan the 4 of Cups, do some review, reflect, makikilalanin, get to know each other, pace muna kayo. Huwag magmadali, huwag mainap, kasi dito, ayan, ulitin ko, merong protection. Merong protection, guys. Andito, yung pagkabalanse, nang walang pagkakulang or pagkasobra. Nanlalaban ang buwang ito para sa inyo, April 2025, Libra.